Bubulabugi na naman kayo ni Inday Bisaya at ito na nga, lalabas na naman kami ni Apam dahil grocery din na naman. Actually, yung aming grocery ay 1 month lang dapat pero medyo sumobra siya ng 1 week siguro. Kaya kailangan na namin talaga mag-grocery kasi medyo nasaid na talaga kami ng pangangailangan sa bahay. Wala na kaming makain, charorot. So ayan na nga, lalabas na kami ng aming bahay at pinagbuksan nga kami ni Aldrin, ang aking inaanak, ang aming katulong sa aming munting tahanan. Ito na nga, undago na kami talaga. Ayan yung aming dadaanan dyan. So, nakakaalam, no? Talagang nakatira kami sa farm. Nagtataka kami ni Apam dahil hindi namin alam na may dumadaan palang jeep dito sa aming kalye. At ayan na nga, nag-pick up nga ng pasahero. Medyo nga naano kami ng konti. Medyo mabagal-bagal lang yung takbo natin dyan, mga kabisaya, no? At yung bahay na yan ay dito yan malapit sa amin. Lagi yung nadadaanan namin. Sus, aywan ko ba sa bahay na yan hindi pa matapos-tapos hanggang ngayon siguro nga naubusan pa sila ng budget. Maganda rin yung bahay na yan kasi white na white talaga pero may pagkaano lang talaga siya. Medyo hindi pa rin talaga natapos. Ayan si Apam, na-arrive na kami kaagad dyan sa SM Angeles, Pampanga. So ito na, inagahan na nga namin, no, dahil nga gusto namin na wala talagang pila sa cashier kasi nga naasar kami last time dahil sobrang inabot kami ng siyam-siyam. Yung araw namin naubos lang sa pagpila-pila dyan sa SM. So ayaw namin ng ganun kasi gusto nga namin makauwi ng maaga sa bahay. So ito na nga, palakad na kami papuntang grocery kasi nga alam nyo naman pag grocery 9 AM nagbubukas na yan. Yung pinaka-front niya ay 10 AM. So kaya dyan kami mismo talaga nagpa-parking sa malapit. So nakapasok na kami ni Apam dyan at makikita nyo naman talagang walang mga tao, diba? So ang ganda-ganda lang sa pakiramdam na pag umagang-umaga talaga, hindi masyadong busy. Yun ang gusto namin kasi nakakaasar pumila. At may nakita din ako mga flowers kasi akala namin wala kaming nakikitang mga flowers na nagtitinda dito sa Pinas. So ayan na, kukuha na kami ng mga trolley. Tig-isa talaga kami ni Apam dahil hindi pwedeng tig-isa. Dahil kanya-kanya kaming dampot. At pumunta na nga ako dyan sa mga meat shop area. Ayan, kumuha na ako ng chicken. At saka, ano pa ba yung mga binili ko dyan? Hindi naman marami na binili kong chicken kasi nga gusto ko talaga sa public market kasi mas fresh pa din. Ayan na nga, nagkadamuog na kami ni Apam hindi na namin makayaya yung mga aming dahil nga alam nyo naman ang budget namin for a month talaga yan mga ka-guys, no? Para pang matagalan dahil ayaw namin na labas ng labas, tinatamad kami. Ayan na, pumila na kami. As you can see na talagang hindi mahaba ang pila. Ayan na nga. So, kami ang kasunod dyan sa isa-isa lang talaga yung aming sinundan. Ayan, undago kami dyan dahil tuwang-tuwa kami pag umaga dahil tingnan nyo naman ang liwanag, di ba? Wala kayong makikitang mga maraming tao dyan sa SM. Pero maya-maya lang, pag inabot na kayo dyan ng 10 or 11, nako, tambak na ang mga tao, mga guys. Alam nyo yan dito sa Pinas. At ayan na nga, natapos na kami. Mabuti na lang talaga. Nagtataka kami kasi after natapos yung namin, nagiging 3 trolley na ang nangyari. Siguro dahil nakakahon na yung mga pinamili namin. So mabuti na lang dito sa Pinas kasi nga tumutulong talaga sila pag hindi nyo kaya. Kaya nga naman, syempre, kailangan mo din at depende sa inyo kung magbibigay kayo. Ako talaga binibigyan ko sila kahit kaunti. Kasi nga, di ba, kunting tulong para sa kanila, hindi naman ganun kalaki talaga ang sahod nila dito sa Pinas. Alam nyo yan, mga guys, mga kabisaya. Amenen, charorot. At pagkatapos ngang ikarga yung aming pinamili, bumalik nga kami uli sa loob dahil nga, may binili si Apam's Hardware at ako din nag-ikot-ikot ako. Pumunta ako ng H&M kasi nga binilhan ko ng jacket yung aking anak. At pagkatapos pumunta din ako doon sa food court kasi nga nag-take out ako ng pagkain. So si Apam, ayan, hinihintay niya ako habang may hinihintay pa ako na isa kong binili na pagkain. Kaya ayan, nasa food court yan. Masarap kasi ang mga pagkain dyan pero kasi at saka medyo mura. Yun nga lang, hindi ganun ka,
ano din, bunggang-bungga kagaya sa restaurant. Pero okay na, at least hindi na kami magluto pagdating sa bahay kasi gutom-gutom na talaga ang inyuhang Inday, Bisaya at saka si Apam. Oy, at ayan na nga, tapos na kami. Naku, ready to go home na talaga kami. Yan ang gusto namin talaga. Kaya kailangan pa tuwing kami ay alis talagang nako, as long as we could na magmamadali na talaga kami palagi para maka-uli nami og balay. Oy, mauna na ang ako ang napalit. Nandyan na ang jacket sa aking panganay na anak na si Makma kasi kailangan daw niya ng jacket. O siyempre, bilhan din natin ng pakunti-kunti ang ating mga anak, no? At ayan, ready to go home. Yahoo! Babay na. Charot, kala mo naman magbiyahe ng matagal. So ayan na nga, at may prutasan dyan malapit sa aming bahay. Bago lang yan siya. So sabi ko kay Apa, mag-stop over kami dyan kasi mga fresh yung kanilang mga tinda. At nako, hindi talaga kami nagkakamali. Sobrang tamis ng kanilang mga prutas dyan, grabe. At hindi ganun kamahal, hindi katulad sa SM. Kaya talagang binungga ko na. Bumili ako ng mga grapes, ayan, lansones, at ano pa, mansanas, at siyempre, yung rambutan na yan, talagang hindi ko at